No-show pa rin umano sa lokal na pamahalaan ng Limay Bataan ang kumpanya na nasa likod ng lumubog na MT Terra Nova na nagdulot ng oil spill sa kanilang karagatan at probinsya. Inaasahan namang matatapos na sa loob ng 2 linggo ang siphoning na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Nakakalungkot balita sa iyo. Hanggang ngayon, ni representative ng may-ari, ni insurance, walang dumarating sa amin nakikipag-usap. Tila nakalimot na raw ang kumpanyang responsable sa epekto at perwisyong idinulot ng oil spill matapos lumubog ang barkong MT Terra Nova noong Hulyo sa Limay Bataan. Ganito kasi ang nararamdaman ngayon ng lokal na pamahalaan dahil hanggang ngayon hindi pa rin ito nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng punong bayan. Sana makipag-usap man lang sa amin at sa ganun pag-usapan ang magiging solusyon natin sa problema at na hindi naman tayo pa dumaan na magkaroon pa ng husgaduhan. Alam naman namin din rin kagustuhan o kaya lang kailangan namin yung inyong suporta sa nagawang perwisyo ng inyong barko. Naabala na ang maraming mangingisda at mga residenteng nakadepende sa dagat ang kabuhayan. Ang danyos aabot sa halos 50 milyong piso. Sa kabila nito, todo buhos naman ang siphoning na ginagawa ng Harbor Star ayon sa Philippine Coast Guard, gamit ang booster pump para mabilis makahigop ng langis na kumalat na sa dagat. So that is a good news for us. And then kahapon din po, naikabit na po natin yung tinatawag natin na booster pumps. Sinabi po nila sa atin na ang kanilang initial figure for daily siphoning will be 200,000 liters a day. Ayon pa sa PCG, posibleng matapos ito sa loob ng 2 linggo. Considering the weather condition, maganda po ang panahon. So yun po yung kumbaga yun po yung ating timeline for that procedure. At tayo po ay nagagalak sa ganitong balita sapagkat mas mapapabilis po yung siphoning. Ito naman po ay scientific at pinag-aralan po ng ating Harbor Star. Samantala, plano naman ng Office of the Civil Defense katuwang ang DILG at Transportation Department na magtayo ng one-stop shop para sa direktang tulong na maibibigay sa mga apektado ng oil spill sa Central Luzon at Calabarzon. May nire-recommend po na gawin kagaya sa ng ginawa po dito po sa Mindoro dati, na meron po silang parang one-stop shop na tutulungan yung mga claimants, yung mga naapektuhan po, ibabalidate po kung talagang sila ilihitimong mga naapektuhan at doon po ipoproseso na rin yung mga requirements. Bumuo na rin umano ang Transportation Department ng Technical Working Group para mas lalong mapabilis ang proseso ng pagpapaabot ng ayuda sa mga naapektuhan ng oil spill. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.